Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Panginoon namin Diyos na pinakadakila at pinakamakapangyarihan sa lahat. Sa pangalan po ng inyong anak na si Jesucristo, na aming Panginoon at tagapagligtas, sa patnubay at gabay ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, kami po ay muling nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Sa pagkakataon ito, ngayon, Panginoon, ay muli ka naming pupurihin, dadakilain, sasambahin, Panginoon. At tunay nga po, Panginoon, na sa gabing ito, hayaan mo, Panginoon, na kung naman po, Panginoon, yung aming pong mapapakinggan na mensahe mula sa iyo, Panginoon, ito po ay may tanim namin sa aming puso, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, sa pagkakataon, sa opportunity na binigay mo sa akin, Panginoon. Gamitin mo po ako, Panginoon, na maging daluyan ng iyong salita, Panginoon. Tago mo po ako sa iyong likuran. Boses mo ang marinig, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen, Amen, Amen. Bali, soaking po tayo ngayon. Hindi po tayo Bible study. Kaya magtatanong sana ako, kaya lang. Sabihin ni Pastor Jimmy, Pastor, soaking po tayo, hindi tayo Bible study. Pero purihin po ang Panginoon, no? Kasi bawat isa sa atin, meron tayong kanya-kanyang mga pagsubok sa buhay. May kanya-kanya tayong pinagdadaanan. Bawat isa sa atin, meron tayong kanya-kanyang hinaharap ng mga pagsubok. Different kind of trial sa buhay natin. Kahit na mga pastors, mga leaders, mga members, lahat tayo dumadaan tayo, no exception. Walang exception sa pagsubok pag dumarating yan, no? Pero dito po sa Santiago, no, sa James, basahin po natin yung James chapter 1 verse 2 po tayo. Sabi po rito ni James, no? Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Pakitaas po. Dapat ninyong malaman na napapatatag ng ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Tuloy-tuloy po. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at di nanunumbat. Subalit, ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na hindi na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anumang mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. Dapat magalak ang mahirap na kapatid kapag siya ay itinataas ng Diyos. At gayon din naman ang mayamang kapatid kapag siya ay ibinababa sapagkat ang mayaman ay lilipas ng bulaklak, gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo ay inalalanta sa matinding sikat ng araw, nalalagas ang kanyang mga bulaklak at kumukupas ang kanyang ganda. Gayon din naman ang mayaman ay mamamatay sa gitna ng kanyang mga kaabalahan. Mapalad ang mga taong nanatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Huwag sabihin ninuman na tinutokso siya ng Diyos kapag siya'y dumaranas ng pagsubok sapagkat ang Diyos ay hindi maaaring matukso at hindi rin naman niya tinutokso ang kahit sino. Matutokso ang tao kapag siya ay naakit at napatangay sa kanyang sariling nasa. Kapag ang nasa ay tumubo at nag-ugat, sa kanyang puso, nagbubunga ito ng pagkakasala. Kapag ang kasalanan ay lumala, ito ay hahantong sa kamatayan. Huwag kayong padaya, mga kapatid, kung minamahal. Ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. Hindi siya nagbabago o nagpapakita ng bahagya mang pagbabago. Niloob niyang tayo ay maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang tayo ay maging pangunahing higit kaysa lahat ng kanyang mga nilalang.
Hanggang doon lamang po. Ano po? Purihin po ang pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. Balik po tayo sa verse 1. Sa verse 1 po. Sabi po rito, verse 2 po tayo, verse 2 muna po. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Sinasabi po yan, iba't ibang uri ng pagsubok. Pag sinabi natin, bawat isa po sa atin, iba't ibang pagsubok po ang pinagdaraanan natin. Hindi po pare-parehas ang pagsubok na ating pinagdaraanan. Minsan, pagsubok sa trabaho, pagsubok sa pamilya, pagsubok sa negosyo, pagsubok sa pag-aaral, iba't iba, maraming pagsubok. Pero bakit dito po sinasabi rito ni Santiago na dapat tayong magalak? Bakit po tayo dapat magalak? Maaari po ba tayong magalak kung tayo dumadanas ng pagsubok? Kung meron po ba tayong pagsubok na pinagdadaanan, pwede ba natin sabihin, yay! May pagsubok ako, masayang-masaya tayo. Pwede ba natin sabihin yung ganon? Ang sinasabi po rito ni Santiago, magalak kayo. Kasi, kay Santiago po, sa verse 1 po, sinasabi diyan na siya ay nagpupunta sa iba't ibang mga bansa. Ibig sabihin, bawat Kristiyano, bawat churches na pupuntahan na ni Santiago. Ngayon, ang tingin niya sa bawat Kristiyano, ikaw ay isang Kristiyano na matatag na sa harap ng Panginoon. Kung kaya't sinasabi niya sa iyo, hindi kanya ini-encourage, kundi binibigyan kanya ng command na magalak ka. Magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Kasi para sa kanya, katulad po natin, sinasabi natin Kristiyano tayo. Oo, Kristiyano tayo. Pero pag dumarating ba ang pagsubok sa buhay natin, masasabi pa nating Kristiyano pa rin tayo? Hindi na po. Kasi bakit po hindi natin masasabi? Kasi ang focus po ng ating isipan nandoon na sa problema na dinadala mo, na hinaharap mo. Pero kay Santiago, pilit niyang itinuturo sa atin na magalak tayo kapag tayo'y dumaraan sa mga pagsubok. Kasi ang tingin ni Santiago sa atin, kahit na sinong Kristiyano, kapag ikaw ay matatag ang pananampalataya mo sa Panginoon, kaya mong gawin na maging magalak ka sa kabila ng mga pagsubok na dumaraan sa buhay mo. Kasi, bakit po sinasabi niya maging magalak tayo? Kasi po, katulad po ng mga tao na dumaraan sa mga pagsubok sa buhay, marami. Ang mga nagtitraining, tinan niyo po yung mga nagtitraining. Paano ba sila hinuhubog? Paano ba dumadaan sa training ang mga sabihin natin, ang mga pulis, mga sundalo, mga military, paano sila hinuhubog? Paano sila pinatatatag sa kanilang sitwasyon? Nakikita po ba natin kung paano sila dumadaan sa mga pagsubok na gano'n na pinagdaraanan nila? Kasi, tulad po natin mga Kristiyano, katulad dito, sinasabi dito, na tayo ay kailangang magalak sa kabila ng mga pagsubok natin dahil tayo ay matatag na sa harap ng Panginoon. Hindi na tayo bata pa na gatas ang kinakain natin, kundi tayo ay mga matatag na, matitibay na tayo sa harap ng Panginoon. Kung kaya tayo, pilit niya tayong sinasabihan ni Santiago na maging matatag tayo, na magalak tayo kapag tayo ay dumaranas ng mga pagsubok. Ano ang ibig sabihin ng magalak? Paano natin mai-express yung salitang magalak? Masasabi ba natin na kung ako ay may problemang mabigat na pinagdaraanan, kinakailangan bang magalak pa ako? Question po yon, di ba? Katanungan na kung minsan, kaya natin sagutin. Kung ikaw ay tunay
na nananampalataya sa harap ng ating Panginoon at sumusunod sa kanyang kalooban, masasabi mo na kaya kong magalak sa harap ng Panginoon. Bakit ko kayang magalak? Kasi, kaya ko kayang magalak dahil alam ko na habang ako ay dumaraan sa mga pagsubok, lalo ako nagiging matibay, lalo ako nagiging matatag sa mga pagsubok na aking pinagdaraanan. Maaring, kung anuman yung pagsubok na dinadaanan natin ngayon, maaring mayroon pang mas mabigat na pagsubok na dumarting pa. Kung sa ngayon, kung yung pagsubok na yan na napakaliit na pinagdadaanan mo, hindi mo na kayang matagalan, hindi mo na kayang magalak, paano pa kaya kung dumanas ka ng mas mabigat na pagsubok? Di po ba? Kaya tinuturuan tayo, ano po ba yung magalak? Ano po ba yung sinasabi dito na magalak, na dapat tayong magalak kapag kayo ay dumaranas ng iba't ibang mga pagsubok? Ibig sabihin nito, magkaroon tayo ng pag-asa. Ibig sabihin, bagamat nagkakaroon tayo ng pagsubok, dumadaan tayo sa mga mabibigat na pagsubok, pero huwag natin kalilimutan na meron at merong pag-asa ang bawat isa sa atin. Meron at matatapos sa mga pagsubok na pinagdadaanan natin sa buhay. Huwag masiraan ng loob. Kasi, kuminsan, pag dumadaan tayo sa mga pagsubok, diyan nagsisimula yung nadidepress na tayo. Nadidepress na ang bawat isa sa atin, nawawala na yung focus natin. Minsan nalilimutan natin na, ako ba ay Kristiyano? Bakit naranasan ko yung ganito? Bakit naranasan ko na pag dumaraan ako sa pagsubok, sinasabi ko lagi na every time, kinukumpes ko, lagi kong pinagdidinan, ako ay Kristiyano. Ako ay laging sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Pero pag dumating yung time of trials, nalilimutan ko na yun. Hindi ko na maalala yun. Tulad po ng sinasabi dyan, kapag tayo ay isang Kristiyano, kung tayo ay talagang sumusunod sa kalooban ng Panginoon, every time na nakakagawa tayo ng kasalanan, nagkakaroon tayo ng conviction. Totoo po ba yun? Nararamdaman niyo po ba yun? Pag nakakagawa kayo ng kasalanan, nararamdaman niyo yung conviction sa Panginoon? Nararamdaman niyo yun? Kung nararamdaman niyo yun, conviction, ibig sabihin doon, ikaw ay tunay na anak ng Diyos. Pero may mga Kristiyano po, ang pinag-uusapan natin dito, Kristiyano. May mga Kristiyano na sinasabi Kristiyano, gumagawa sila ng kasalanan, pero hindi sila makaramdam ng conviction. Hindi na nararamdaman yung conviction na nanggagaling sa Panginoon. Bakit po? Bakit kaya? Bakit kaya hindi nila nararamdaman yung conviction? Gumagawa sila ng masama, gumagawa sila ng kamalian, pero hindi nila nararamdaman yung conviction na nanggagaling sa Panginoon. Masasabi po ba natin na sila ay talagang Kristiyano? Pero, ang nakapagtataka, kapag sila ay ikinokorek, na-o-open sila. Na-o-open sila kapag sila ay sinisita. Nagagalit sila. Pero pag sila gumagawa ng kasalanan, hindi sila nakakaramdam ng conviction. Kita niyo po ba? Kita niyo ang kaibahan ng tunay na sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Kasi kung talagang ikaw mismo sumusunod sa kalooban ng Panginoon, meron ka lang magawang maliit na kasalanan, andun na agad yung conviction sa iyo. Andun na agad yung pagkilos ng Holy Spirit na kinukumbik ka agad doon sa kamali ang ginawa mo. Di po ba? Kaya dito, sinasabi rito na huwag tayong masiraan ng loob kung dumadaan man tayo sa mga pagsubok. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Lagi natin tandaan. Di ba sinasabi nga doon sa 1 Corinthians 10:13, di ba sinasabi nga doon na wala pang pagsubok na dumating sa atin na hindi pa naranasan ng mga nakaraang tao. Ibig sabihin doon, hindi lamang tayo ang nakakaranas ng mga pagsubok na ito, kundi marami ng tao noong pa man din naranasan na nila yan. Hindi lamang tayo. Kaya lang, iba't ibang pagsubok nga lang ang dumarating sa ating buhay. Magkaroon ng kagalakan, ibig sabihin, hanapin ang buhay ng may tiwala sa Panginoon.
Kapag ikaw ay nagagalak, habang ikaw ay dumaranas ng pagsubok, doon mo mararanasan, doon mo mararamdaman yung pagkilo sa iyo ng Panginoon. Kasi, as long as na you are facing trials, andoon lagi ang Panginoon na laging gumagabay at sumusubaybay sa iyo. Hindi po ba? Sabi po rin sa Santiago, no, na itinuturing itong isang kagalakan kapag nahaharap tayo sa mga pagsubok. Dahil tayo ay lumalago sa harap ng Panginoon. Lumalago tayo. Kasi hindi pwedeng habang panahon tayo ay bata, tayo ay puro gatas na lamang ang iniinom natin. Kinakailangan lumago tayo sa harap ng Panginoon. Kinakailangan maging matatag tayo. Di po ba? Sa edad natin, gaya ng edad natin, ako nakakilala ko sa Panginoon, ang edad ko 63 years old. Nakilala kong lubos ang Panginoon. Samantalang sa mga nakaraang panahon, ang daming nasayang na panahon sa buhay ko na hindi ko binigyan ng panahon ng Panginoon. Ngayon lamang. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon. Sabi nga, huli pa man dit magaling, pero naihahabol pa man din, sabi niya, di ba? Sabi ng mga kasabihan, na kahit huli, pero nangyayari pa rin. Katulad kay Moses, ilang taon ba si Moses na tinawag ng Panginoon? Kaya ganoon din tayo. Kaya ako, hindi ko masabi na dumaan ako sa mga pagsubok. Nagkaroon ako ng karamdaman. Nagkaroon ako ng sakit. Pero, itinuro sa akin ng Panginoon, paano ko haharapin yung pagsubok na nararanasan ko. Itinuro niya sa akin, paano ko malalagpasan? Paano ang gagawin ko? Di ba? Hindi ko kayang pagalingin, hindi ko kayang gamutin yung sarili ko, kundi ang Panginoon ang tutulong sa akin para gamutin yung karamdaman ko. Itinuro sa akin ng Panginoon, ano ang dapat yung gawin. Nag-diet ako. Dati, ang timbang ko, 98 kilos ako. Almost 100 kilos. Ngayon, ang timbang ko ay 89 na lamang. Halos almost 10 kilos ang nawala na sa akin. Lahat ng mga pantalon ko, short ko, halos nahuhubad na. Hindi ko na siya maisuot. Kasi, ang laki talaga ng nawala sa akin. Pag nagsuot ako ng pantalon, nagsinturon ako, para akong teenager, na nakikita niyo teenager, na 10 tupi yung pantalon. Ganon. Kaya, purihin ang Panginoon. Bagamat nagkaroon ako ng ganong karamdaman, tiniis ko lahat yun. Nag-diet ako, nagbawas ako ng kanin, lahat. Iniwasan ko lahat. Naramdaman ko for 1 week, hinang-hina ako. Wala akong lakas. Talagang para ako nauupos. Wala akong lakas. Pero patuloy akong nagpapasalamat sa Panginoon. Patuloy kong bibigyan ng kagalakan yung nangyayari sa akin. Nagagalak ako kasi alam ko na after nun, merong magandang resulta. Merong magandang resulta mangyayari. Ngayon, lumipas yung 1 linggo, napagdaanan ko lahat yung mga pagsubok na yon. Ngayon, purihin ang Panginoon. Balik na naman uli ako. Malakas na naman uli ako. Kaya lang, sa ginawa sa akin ng Panginoon, natuto akong kumontrol ng kain. Yung kanin ko halos ganun lang, kakaunti-kaunti na lang talaga ang kanin ko talaga. Kaya purihin ang Panginoon. Kaya, ang Panginoon, sa bawat pagsubok natin, merong kapamaraanan ng Panginoon para sa bawat isa. Hindi natin kinakailangan na magmukmuk tayo sa isang sulok kapag tayo dumaraan ng mga pagsubok sa buhay. Hindi natin kinakailangan magkulong sa kwarto. Hindi natin kinakailangan na tayo ay laging namamaga ang mata sa kaiiyak dahil sa mga pagsubok na pinagdadaanan natin. Dapat harapin natin yan. Magalak tayo dahil meron tayong pagsubok. Yung iba, hindi sila nakakaranas ng mga pagsubok. Bakit? Gusto nila magkaroon ng pagsubok pero hindi sila nagkakaroon ng pagsubok. Di ba? May mga tao dyan na, ba't kaya ako hindi ako nakakaranas sa pagsubok? Pero yung iba naman, napakaraming pagsubok sa buhay.
Kita niyo yung diferensya, pagkakaiba. Pero purihin ang Panginoon. Mapalad tayo ng mga anak niya kasi habang tayo ay dumadaan sa napakaraming pagsubok, lalo tayo nagiging matibay, lalo tayo nagiging matatag. Di po ba? Sabi po dyan sa Matthew chapter 5, verse 12 po. Magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayun din ang ginagawa ng mga tao, mga propeta, na una sa inyo. Malaki. Sabi yan, balik niyo po, verse 12. Magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayun din, malaki ang gantimpala nyo sa langit. Ibig sabihin, habang tayo ay dumaranas ng mga pagsubok, yan sabi niya, magsaya kayo at magalak. Dahil unang-una, bakit kailangan natin magalak? Bakit kailangan natin maging masaya sa kabilaan ng mga pagsubok na pinagdaraanan natin? Dahil meron tayong hinihintay. Alam natin na kapag nalagpasan natin yung mga pagsubok na yan, naroon yung gantimpala ng Panginoon sa ating buhay. Kaya dapat tayong maging matatag, maging matibay. Ano po? Sa 1 Peter 4:13 po. 1 Peter 4:13. Sa halip, magalak kayo sa inyong pakihibahagi sa mga paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kadakilaan. Taas po. Mapalad kayo kung kayo'y kinukutya. Mapalad kayo kung kayo'y kinukutya dahil kay Kristo, sapagkat sumasa inyo ang Espiritu ng kaluwalhatian ng Espiritu ng Diyos. Taas po. Huwag nawang mangyaring maparusahan ang sino man sa inyo dahil siya'y mamamatay tao, magnanakaw, salarin o pakialamero. Sabihin, nung araw pala, meron na palang pakialamero. Ibig sabihin, pag sinabi niyo pakialamero, ano po ba ibig sabihin ng pakialamero? Pakialamero. Ibig sabihin nun, nakikialam sa buhay na may buhay. Wala siyang hinahanap kundi pakialaman yung buhay ng iba. Kaya nga pakialamero siya eh. Pakialamero, pag lalaki. Pag babae, pakialamera. Kaya gano'n. Para si Jimmy, huwag tayong papayag. Kinakasama mo babae. Po, sa 16 po. 16, ngunit kung kayo'y magdusa dahil sa pagiging Kristiyano, huwag niyong ikahiya ito. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos sapagkat taglay niyo ang pangalan ni Kristo. Kaya, yan po, pinakikita dyan. Taglay niyo ang pangalan ni Kristo. Bakit kinakailangan magmukmukha kung dumadaan ka sa mga pagsubok? Di ba? Samantalang, ang daming sinasabi yan ng Panginoon, paano tayo magiging matatag? Paano tayo magiging matibay? Sa verse 3 po tayo. Verse 3 na po tayo. Sa verse 3 po. Dapat ninyong malaman na napapatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga, pakitaas po, ng mga pagsubok. Dapat ninyong malaman na napatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Habang tayo ay dumadaan sa mga pagsubok sa buhay, lalong nagiging matibay yung ating pananampalataya. Bakit po nagiging matibay yung ating pananampalataya? Bakit po tayo kinakailangan maging matibay sa pananampalataya natin? Kasi alam nyo, bawat araw, iba't ibang pagsubok ang hinaharap ng bawat isang tao. Different kinds of trials.
different kinds of problem. Every day, sa trabaho, sa opisina, kahit saan, araw-araw may problema. Araw-araw. Yung nga lamang, yung nga lang, yung nga lamang walang ginagawa, namumblema na eh. Di ba? Wala na nga siyang ginagawa, namumblema pa siya. Di ba? Bakit siya namumblema? Palagay niyo, bakit kaya siya namumblema? Walang magawa. Kaya siya namumblema, wala siyang magawa. Kaya ganon. Kaya dapat niyong malaman na napapatag ang pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Kaya mapalad po tayo. Mapalad tayo kung tayo ay may mga pagsubok na pinagdadaanan sa buhay. Mahirap naman siguro kung hindi ka dumadaan sa mga pagsubok. Paano kaya kung hindi ka nakakaranas sa pagsubok? Ano kaya mararamdaman ng isang tao kapag hindi siya dumadaan sa pagsubok sa buhay? Palagay nyo kaya, ano kaya ang pakiramdam ng isang tao na hindi nakakaranas ng pagsubok sa buhay? Dahil wala siyang problema. Wala siyang iniintindi. Dahil hindi siya nakakaranas ng pagsubok eh. Ibig sabihin, lahat ng tao may pagsubok sa buhay. Ultimo yung mga mayayaman. Yung mga mayayaman, mas matindi pa nga ang problema nila sa atin eh. Di ba? Yung mga mayayaman, isipin nyo kung gaano kahirap ang problema nila. Ang problema nila, paano nila iingatan yung kayamanan nila. Di ba? Yung iba nga dyan, hindi na natutulog yung mga mayayaman. Bakit? Kasi, nag-worry sila doon sa kayamanan nila, sa pera nila. Baka pasukin sila na magnanakaw. Kaya kung minsan, mas malaki yung problema nila. Kaya mapalad tayo. Mapalad tayo dahil kahit ganito yung buhay natin, kumakain tayo 3 times a day, hindi tayo pinagkukulang ng Panginoon, laging God will provide sa ating buhay. Pero masaya tayo. Masaya ang buhay ng bawat isa sa atin. Di ba? Sino mo ba yung masaya ang buhay dito ngayon sa harap ng Panginoon? Ba't parang wala akong narinig? Praise God na po. Kasi kinakailangan, Kristiyano tayo, dapat pakita natin sa harap ng Panginoon. Kasi nakikita tayo ng Panginoon ngayon eh. Nakikita tayo ng Panginoon na, ito ba yung mga anak kong mga Kristiyano? Para bang, hindi sila para bang wala bang lakas? Kumain na kaya sila ng hapunan? Ganon? Punta po tayo sa Romans, no? Romans 8:28. Romans 8:28. Romans 8:28 po. Alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Bawat isa po sa atin, pinili tayo ng Panginoon. Hindi po natin masasabi na, nandirito ka ngayon, hindi ako pinili ng Panginoon. Masasabi mo ba yon? Masasabi niyo po ba yon na hindi kayo pinili ng Panginoon? Kung hindi kayo pinili ng Panginoon, ba't nandirito kayo ngayon? Di ba? Kaya dyan, merong purpose ang Panginoon sa atin kung bakit niya tayo pinili. Kung bakit tayo nandirito ngayon. Ibig sabihin, God has a purpose bawat isa sa atin. Sa ngayon, hindi pa natin nakikita kung ano yung pinakamagandang inihanda ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang nakikita pa lang natin, yung naranasan natin ngayon. Maaring sabihin natin, nagkaroon ka ng kotse, nagkaroon ka ng bahay, di ba? Nagkaroon ka ng mga gandang gadgets. Akala mo, yan na yung binigay ng Panginoon na pinakamagandang inihanda niya para sa iyo. Pero hindi mo alam, meron pang mas pinakamagandang inihanda ang Panginoon sa buhay mo. Di ba? Sa ngayon, masasabi mo na, okay, kontento ka na kung ano meron ka. Pero dapat, pagsikapan natin na tayo ay lawakan natin yung ating pananampalataya
lawakan natin yung ating pananalig sa Panginoon na alam natin na ang Panginoon, hindi siya nagiging kontento na makita tayo na tayo ay ganyan lamang. Mas gusto ng Panginoon na mas lalo tayong mas malalim na magpakalalim sa ating pananampalataya sa Kanya. Na po? Sa Romans 5:3 po. Sa Romans 5:3. Hindi lamang yan. Ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis. Kahirapang ating tinitiis. Dahil alam natin ito'y magbubunga ng pagtsatsaga. Ibig sabihin, habang tayo ay dumaranas ng mga kahirapan, yung mga kahirapang ating pinagdaraanan, nagbubunga yan ng pagtsatsaga. Bakit po sinasabing nagbubunga ng pagtsatsaga? Tingnan nyo na lang yung mga magsasaka. Sinasabi dyan na matyaga silang naghihintay nung una't huling ulan para doon sa mga itinanim nila. Matyaga nilang hinihintay yung tamang panahon ng anihan. Di ba? Ganon din tayo. Dapat tayong maging matatag tayo, magpakasipag tayo. Hindi lamang yan, ikagalak din natin ang mga kahirapang ating itinitiis. Kahirapang ating tinitiis. Marami sa atin dito, maraming paghihirap ang pinagdaanan. Last year, maraming mga kapatid ang dumanas sa iba't ibang mga pagsubok sa buhay. Bawat isa. Kita nyo, di ba? Pero this coming year, 2024, nakita natin silang lahat. Nakita natin dito si Tata Pogs, si Tatay Luis, si Justin. Nakita natin lahat sila. Si Tatay Dong Dureteo. Nakita natin yung mga taong dumanas ng mga pagsubok sa buhay nung nakaraang taon. Pero ngayon, nakita natin sila 2024, nakita natin ang bawat isa sa kanila. Na sila ay naririto ngayon. Napagtagumpayan nila lahat ng pagsubok nila sa buhay. Di po ba? Kaya purihin natin ang Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Sa verse 4 po tayo, no? Verse 4 po. James 1:4 po. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ano po ba yung sinasabi niya ni James? Bakit sinasabi niya dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang? Una-una sinasabi niya na maturity. Maturity. Maging mature na tayo sa ating pananampalataya. Hindi na po yung masyado tayong balat sibuyas. Yung mga laging kumakain dyan ng, alam ko, ang mga balat sibuyas, yung mga Indiano, kasi mahilig silang kumain ng sibuyas. Pero tayo, maturity. Maturity, ibig sabihin doon na nagiging matured na tayo sa ating pagiging buhay Kristiyano. Completed. Nagiging kumpleto na tayo. Nagiging kumpleto na tayo sa ating pananampalataya sa Panginoon. Equipped. Nagiging ano na tayo. Nagagawa na natin yung lahat ng bagay. Nagiging handa na tayo sa lahat ng ating mga pagsubok na harapin. Kaya nga, kung tayo nagiging matured, na ibig sabihin doon, lumalago ka sa Panginoon. Lumalago ka sa harap ng Panginoon. Lumalago ka sa iyong pananampalataya. Kung ikaw ay nagiging kumpleto, nagiging complete ka, completed as a training. Malapit mo nang matapos yung pinagdaraanan mong training. Equipped. Malapit ka nang lumaban. Kumbaga fully trained ka na, equipped ka na. Kaya ganon. Kaya sa atin,
hindi natin pwedeng sabihin na habang buhay, habang panahon, nandito lang tayo. Nakikinig, nakaupo, kailangan pakita natin sa harap ng Panginoon na tayo ay kagamit-gamit talaga sa kanyang gawain. Ano po? Ephesians 4:14 po. Sabi po dyan sa Ephesians 4:14. Nang sa gayoy hindi na tayo magiging tulad sa mga batang madaling matangay sa sari-saring aral. Sabihin nun, mga batang madaling matangay sa iba't iba, sabi niya, maging tulad sa mga batang madaling matangay sa sari-saring aral. Ibig sabihin, pag tayo ay katulad ng mga batang ganyan, ibig sabihin, napakababaw mo pa sa harap ng Panginoon. Kasi, konting katuruan lang, konting bagay lamang, madali kang mapapaniwala. Wala kang sariling paninindigan. Po? Hindi na tayo maililigaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian. Hindi na tayo kayang sulsulan pa ng mga taong tayo ay sumunod doon sa kagustuhan nila. Meron na tayong sariling disposisyon. Meron na tayong sariling desisyon na dapat natin sundin. Hindi na yung pag sinabi niyang, dito tayo, doon tayo, para bang nangyayari na sunod-sunurang ka na lamang. Kinakailangan maging matatag ka. Ipakita mo na hindi ka na bata. Hindi ka na bata sa pananampalataya. Marami sa mga Kristiyano ganyan. Kristiyano na, pero hanggang ngayon natatangay pa ng mga iba't ibang uri ng mga kamalian. Pero bakit? Kasi pinakikita lamang nila na hanggang ngayon, bata pa rin sila. Bagamat matagal na sila sa pananampalataya, pero bata pa rin hanggang ngayon sa pananampalataya. So, magitan ng kanilang katusuhan at panlilinlang. Marami pong ganyan. Na hanggang ngayon, marami pa rin sa mga Kristiyano ang mga gumagawa ng mga kamaliang katulad ng mga ganyan. Nasusuhulan nila, nasusulsulan nila yung ibang mga Kristiyano. Sabihin, na nadidisip nila. Nadidisip nila yung ibang Kristiyano. Napapaniwala nila doon sa sinasabi nila. Na bagamat alam, kung ikaw ay isang Kristiyano na mahina ka sa Panginoon, madali kang mapaniwala doon sa sinasabi niya. Akala mo tama yung sinasabi niya. Madali ka niya makontrol. Pero kung ikaw ay matatag ka, hindi ka niya kayang sulsulan. Hindi ka niya kayang manduhan. Di po ba? Sabi po dyan, sa halip sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan, sa diwa ng pag-ibig, tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo ng lahat. Nating lahat. Ibig sabihin dyan, sa halip sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan, sa diwa ng pag-ibig, tayo'y dapat maging lubos. Dapat tayo maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo ng nating lahat. Example, ang ating Panginoong Hesukristo. Na po. Verse 5 na po tayo. Ngunit, kung ang sino man sa inyo ay kulang ng karunungan, humingi sa Diyos at siya'y bibigyan sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at di nanunumbat. Ngunit ang sino mang sa inyo ay kulang ng karunungan. Isa pa lang yan, karunungan pa lang. Karunungan. Sabi nga dyan, pag sinabing, kung tayo ay lumalapit sa Panginoon, humihingi tayo ng wisdom and knowledge. Ano ba yung nakapaloob sa wisdom na hiningi natin sa Panginoon? Ano ba yung nilalaman ng wisdom na hinihingi mo sa Panginoon? Di ba yung knowledge? Isa po yun, knowledge, yung perspective,
experience. Ang kinalabasan nun, wisdom. Lahat yon, pag hiningi mo lahat sa Panginoon yon, ang ibibigay sa iyo ng Panginoon ay yung iba yung karunungan, yung wisdom and knowledge. Sabi nga dyan. Ibig sabihin, ang hiningi mo sa Panginoon, humihingi ka ng karunungan, pero hindi lang karunungan ang bibigay sa iyo ng Panginoon. Ibibigay niya sa iyo lahat ng kailangan mo para magtagumpay ka sa buhay. Kasi dyan, ngunit kung ang sinuman sa inyo, sinuman, no exception. Walang sinasabi kung ikaw ay humihingi, kundi sinasabi kung sinuman ay kulang ng karunungan, humingi sa Diyos at siya'y bibigyan. Paano mo matatanggap? Paano mo matatanggap yung hinihingi mo sa Panginoon? Humingi ka ng karunungan, paano mo matatanggap? Karunungan. Nung ako'y tinawag maging pastor, wala akong alam. Sa totoo lang po talaga. Hindi ko alam kung ano gagawin ko. Andiyan si Pastor Negs. Minsan nagpupunta pa kay Pastor Negs, Pastor, akong speaker, hindi ko alam kung ano sasabihin ko. Nagpapaturo pa ako. Pero, tinuruan ako ng Panginoon. Tinuruan ako ng Panginoon na, bakit hindi ka lumapit sa akin? Bakit hindi mo ako, bakit nawawala yung iyong pananampalataya sa akin? Ako ang makapagbibigay ng lahat ng kailangan mo. Lahat ng karunungan, lahat ng katalinuhan, kaya ko ibigay sa iyo. Ang kinakailangan lamang, magtiwala ka. Kaya kung minsan, sa atin, tulad ko, nung ako ay unang-unang tumayo dito sa pulpito, talagang nanginginig talaga ako. Hindi ko alam kung paano ang gagawin ko. Siguro, hindi lang naman siguro ko, kundi lahat ng mga pastor na first time na tumayo rito, ay ganun din ang naranasan. Na talagang naroon yung takot. Kaya nga, lagi ko sinasabi, bakit sa tuwing tatayo ako sa pulpito, bago magsisimula ang service, kinakabahan ako. Pero pagdating sa Bible study, kampante lang ako. Hindi ko nararamdaman yung takot, hindi ko nararamdaman yung kaba. Hindi ko mapaliwanag kung bakit ganun. Kaya lang, pag tumayo na ako rito sa pulpito, alam ko kasama ko na ang Panginoon. Kasama ko na ang Panginoon kung kaya sa umpisa, medyo talagang andoon yung kaba. Pero later on, dahil naniniwala ako na kasama ko ang Panginoon, nandun na yung nagiging kampante na ako. Nagiging maayos na. Yung ibig sabihin, nagiging kalmante na ako. Nawawala na yung kaba, nawawala na yung alalahanin. Ganon. Kaya kung ang sino man sa inyo ay kulang ng karunungan, humingi sa Diyos. Totoo po ito. Totoo po ito na talagang ano man ang pagkukulang natin sa buhay, matuto tayong humingi sa ating Panginoon. Kasi huwag natin pong limitahan ang kapangyarihan ng Panginoon. Huwag natin bigyan ng limitasyon ang kapangyarihan ng Panginoon. Kung minsan, nalilimutan natin na akala natin ito lang ang kayang gawin ng Panginoon sa buhay natin. Pero hindi natin alam na ang Panginoon, walang limitasyon ng kanyang kapangyarihan. Kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Ano po? Sabi po rito sa 1 King 3:9, ano po? 1 King 3:9. Sabi po rito ng isang hari, no? Bigyan po ninyo ako ng karunungang kailangan ko sa pamamahala at kakayahang kumilala ng mabuti sa masama sapagkat sino po ba ang may kakayahang maghari sa napakalaking bayang ito? Sino po itong haring ito? Di ba? Kaya niyang hingin ang lahat sa Panginoon. Kaya niyang humingi ng lahat ng kayamanan. Pero ano ang pinili niya? Ano ang pinili niya? Ang pinili niya ay yung karunungan. Karunungan ang hiningi niya dahil nais niya na magkaroon siya ng karunungan na mapamahalaan
yung napakalaking kaharian. Ganon din tayo. Ganon din tayo. Na dapat tayong matuto na hindi lahat ng bagay, kaya lamang tayo laging sumusunod sa kalooban ng Panginoon dahil we are expecting blessing always. Di ba? Totoo yun, di ba? Lagi tayong nag-expect ng blessing. Blessing, blessing. Pero hindi natin, lagi na nalilimutan natin yung pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Paano ba natin mabibigyan ng kaluguran ng Panginoon? Lagi na lamang tayong gumagawa ng gusto natin dahil meron lang tayong gusto, blessing. Pero bukod doon sa blessing na hinahanap natin, hindi natin nalilimutan natin na dapat din naman na tayong matuto. Matutunan natin dapat na tayo ay maglingkod ng tapat sa ating Panginoon. Hindi lamang doon sa blessing. Kasi minsan, kaya natin ginagawa yon dahil merong blessing. Lagi. Dapat matuto rin tayo na may blessing o walang blessing, dapat matuto tayo na sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. Di po ba? Amen po ba? Sabi po rito sa Matthew 7, no? Matthew 7, 7, 8. Sapagkat ang bawat humingi ay tatanggap. 7 po, sa 7. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Totoo po ito. Sino po ba ang mga nakaranas dito na humingi siya sa Panginoon at sinabi ng Panginoon, ayoko? Sino po ba yung nakaranas dito? Na humingi ka sa Panginoon, pero ano sinabi sa iyo ng Panginoon? Ayoko. Naranasan mo yun? Na humingi ka sa Panginoon, pero tinanggihan ka ng Panginoon? Bakit? Hindi mo alam. Yun. Kasi kung minsan, too much expectation tayo. Humingi tayo sa Panginoon, masyadong mataas yung ating, pananampalataya natin. Totoo yun. Meron tayong pananampalataya sa Panginoon. Kaya lang, kapag tayo ay lalapit at hihingi sa Panginoon, tatanggapin natin yung ating hiningi sa Kanya ayon sa Kanyang kalooban. Hindi doon sa kalooban mo. O minsan, we are praying, too much praying. Pero after praying, andun na yung question mo, bakit antal ko na nagpipray hanggang ngayon, wala pa yung pinagpipray ko? Hindi niya ata darating. Hindi niya nalimutan niya ata ng Panginoon. Ganun lagi ang sinasabi natin. Nalimutan natin na ang Panginoon may sarili siyang proseso para doon sa ating mga hinihiling panalangin. Ano po? Kaya sabi niya, humingi kayo at kayo bibigyan. Humanap kayo at kayo makakasumpong. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humingi ay tatanggap. Ang bawat humahanap ay makakatagpo at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Ayon sa kalooban ng Panginoon. Hindi doon sa kalooban mo. Humingi ka, totoo yun, nanalangin tayo. Pero hindi yung gusto natin ang mangyayari, kundi yung kagustuhan ng Panginoon. Di po ba? Sa verse 6 na po tayo. Verse 6 po tayo, ng James 1:6. Subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos. Dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos.
Pag tayo po ba ay nananalangin, taos po ba sa puso natin yung ating hinihiling sa Panginoon? Taos po ba tayong humihingi? Yung sinasabi natin sa Panginoon, pinapanalangin natin sa Panginoon, taos po ba sa puso natin yon? Nakatingin lang kayo sa akin, pero kasi, ninyo, subalit ang humingi ay dapat magtiwala. Nagtitiwala po ba tayo sa ating Panginoon? Every time na we are praying to the Lord, nagtitiwala tayo sa ating Panginoon? Totoo po yun, di ba? Nagtitiwala tayo sa Panginoon. Kasi kung hindi ka nagtitiwala sa Panginoon, hindi ka mananalangin, di ba? Ba't ka pa mananalangin kung hindi ka rin lang mananiniwala sa Panginoon na kayang sagutin ng Panginoon, kayang ibigay sa iyo ng Panginoon yung pangangailangan mo? Kumbaga sa parang nag-aaksaya ka lang ng oras mo na dumadalangin ka sa Panginoon, nananalangin ka, pero hindi ka naman nagtitiwala sa Kanya. Ganon. Ano ang makikita mo? Ano ang makukuha mo? Wala. Di ba? Kumbaga sa isang tao, sa isang anak, lalapit ka sa tatay mo. Pag lumapit ka sa tatay mo, bago ka lumapit sa tatay mo, ano unang-unang nasa isip mo? Pag meron kang kailangan sa tatay mo, meron kang hihingin, ano ang unang agad na naiisip mo? Ibibigay niya yung hinihiling mo. Di ba? Yung kagad ang naiisip mo eh. Yung pag lumapit ka sa tatay mo, expected mo na bibigay niya yung hinihingi mo. Di ba? Ganun din tayo sa Panginoon. Pag tayo lumapit sa Panginoon, expected natin na ibibigay ng Panginoon yung ating hinihiling sa Kanya. Dapat tayo magtiwala. Nagtitiwala ba tayo sa Panginoon? Nagtitiwala po ba tayo sa Panginoon? Na kayang ibigay ng Panginoon lahat ng pangangailangan natin? Sa kabila ng mga pagsubok na pinagdadaanan natin sa buhay ngayon? Amen. Di po ba? Amen. Mark 11:24 po. Mark 11:24. Kaya sinasabi ko sa inyo, anumang hingin nyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo yun. At matatanggap niya nyo yun. Bisibihin, hindi mo pa nakikita yung ipinapanalangin mo pa lang siya, pero nagtitiwala ka na ibibigay na sa iyo ng Panginoon yun. Di ba? Kaya kung minsan, hindi pa tayo natatapos sa prayer natin, tinatawag na instant prayer. Ano ba yung instant prayer? Nagpipray ka pa lang, hindi ka pa natatapos sa prayer mo, andyan na yung pinagpipray mo. Sino po ba yung nakaranas ng ganon? Sino po ba yung nakaranas ng ganon na nagpipray ka pa lang sa isang bagay na ipinapanalangin mo pero hindi ka pa natatapos, dumarating na siya? Ako po nakaranas ako ng ganon na meron po ako yung pinagpipray, hindi pa ako natatapos, sinagot na ng Panginoon. Dahil andoon yung pagtitiwala ko na sasagutin ako ng Panginoon. Kaya nga dito, no? Kaya sinasabi ko sa inyo, anumang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo yun. Maniwala kayong natanggap na ninyo yun. Ibig sabihin, wala pa sa mga kamay nyo, pero naniniwala ka na andyan na sa iyo. Di ba? Hawak mo na yung ipinapanalangin mo. At matatanggap nga nyo yun. Kaya kung minsan, nagugulat ka lang na, Lord, hindi pa ako tapos sa prayer ko, bakit andito na itong pinapanalangin ko? Kaya makikita nyo kung paano kumikilos ang Panginoon sa panalangin ng bawat tao na nagtitiwala sa Kanya. Di po ba?
Sabi po sa James 4:8. James 4:8 po. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Linisin niyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin niyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ang isip. Pabago-bago ang isip. Ibig sabihin, hindi po consistent yung laman ng isip natin. Nananalangin ka ngayon, may hinihiling ka sa Panginoon. Lord, sorry po, hindi po pala yan yung kailangan ko. Ito pala yung kailangan ko. Hindi ka na naman natatapos na naman, nagbabago na naman ang isip mo. Wala kang hindi consistent yung pag-iisip mo. Hindi ka nakatuon talaga doon sa gusto mong ipanalangin sa Panginoon. Pabago-bago ang isip mo. Ayan, kaya lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Linisin niyo ang inyong mga kamay. Kayong mga makasalanan, linisin niyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ang isip. Kaya, iwasan po natin yun. Iwasan po natin na magkaroon tayo ng mga double-minded. Yung pabago-bago ang isip natin. Kung ano talaga yung nais mong hingin sa Panginoon, focus tayo doon. Focus lang tayo doon. Meron nga kami pinagpipray, apat na prayer. Sabi ko ganyan, hindi natin pwedeng ipag-pray sabay-sabay yan. Kung gusto mo, one in a time. Bawat isa, ipag-pray muna natin sa Panginoon, isa-isa. Kapag sinagot na ng Panginoon ito, tsaka natin ipag-pray yung isa uli. Kasi kung minsan, sa dami ng pinagpipray mo, nagugulo minsan yung isip mo. Sa dami ng sinasabi mo sa Panginoon, sa napakarami mong ipinagpipray. Lord, ito po yung kailangan namin. Lord, ito po yung gusto namin. Gusto ko po, ganyan. Ang dami mo sinasabi. Pero, kung tayo ay mananalangin sa Panginoon, kung ano talaga yung kailangan natin na hingin sa Panginoon, yun lamang, focus tayo doon. Hindi yung magpipray ka sa Panginoon, napakarami mo sinasabi sa Panginoon na hindi mo naman kailangan. Kumbaga sa pinahahaba mo lamang yung prayer mo. Pinahahaba mo lamang yung prayer mo. Pero yung bandang huli, ang kababagsakan ng panalangin mo, doon din sa talagang kailangan mo. Ang dami mo pang sinabi. Ang dami mo pang palabok na sinabi sa Panginoon. Pero doon ka rin lang pala pupunta. Kaya kung ano yung talagang focus, kung ano talaga yung kailangan natin sa Panginoon, doon tayo mag-focus. Doon natin ibigay sa Panginoon yung talagang puso natin, doon sa kailangan natin. Di ba? Minsan, di ba, sabi nga dyan, mag-pray ka ng pagkain. Pagkain lang. Di ba? Sabi, pray mo lang ang pagkain. Kung minsan, pag sinabing pagkain lang, pray the food. Kung minsan, nawawala sa focus natin, ang daming pinagpipray. Humahaba yung prayer. Pero hindi doon sa talagang focus lang. Kaya dapat matuto tayo na focus tayo. Focus tayo doon sa talagang kailangan natin sa Panginoon. Hindi yung marami tayong sinasabi na hindi naman natin kailangan. Di po? Sabi ito sa verse 7 po. Verse 7 na po tayo. Sa verse 7 po, sabi po ito, huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano ang talagang nais niya. Pabago-bago ang isip. Hindi niya alam kung ano talaga yung talagang gusto niya sa Panginoon. Ano po? Sa verse 9 na po tayo. Dapat magalak ang mahirap na kapatid kapag siya ay itinataas ng Diyos. Dapat magalak yung mahirap na kapatid kapag ikaw ay itinataas ng Panginoon. Bakit? Ba't sinasabi ng Panginoon to na kinakailangan na magalak ka?
Kung ikaw ay isang mahirap, dapat magalak ka na itinataas ka ng Panginoon. Dahil mahal ka niya. Mahal ka ng Panginoon. Kung kaya't sa harap ng maraming tao, ay pinakikita na talagang dapat magalak tayo sa harap ng ating Panginoon. Sa verse 12 na po tayo. Nalagpasan ko na dahil may senyas na yun. Sabi po dyan sa verse 12, mapalad ang taong nanatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Mapalad ang taong nanatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Totoo po yan, no? Kaya, purihin natin ang ating Panginoon. At tinatapos ko na po dyan. Wala nang oras. Nagbigay na po ng time yung Nagbigay na ng time. Kasi medyo napahaba po. Kaya, purihin po ang Panginoon, no? Purihin po ang Panginoon. Kaya, dapat po tayong magalak sa kabila ng ating mga pagsubok. Kung ano man yung mga pinagdadaanan natin ngayon, kabataan, middle age, mga senior citizen, ano man yung mga pinagdadaanan natin sa buhay, dapat tayong maging magalak. Huwag tayong magmukmok. Huwag tayong magkulong sa kwarto. Huwag tayong paglabas mo ng kwarto, makita mo, magamagay yung mata mo. Ganon. Huwag po ganon. Ano po? Sige po tayo po lahat tumayo at manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoon namin Diyos, na dakila at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po. Sapagkat alam po namin, Panginoon, na sa kabila ng mga pagsubok na aming pong pinagdaraanan, tulad ng sinabi ni Santiago, Panginoon, na dapat kaming magalak sa kabila ng mga pagsubok na aming hinaharap sa buhay. Sapagkat tunay nga po, Panginoon, na sa pamamagitan ng mga pagsubok nito, Panginoon, ay lalo kami nagiging matatag, lalo kami nagiging matibay, Panginoon, sa amin po mga pananampalataya. Lord, higit mo po kaming pagtibayin, Panginoon. Higit mo po kaming patatagin, Panginoon, sa aming pananampalataya. Ano man yung mga pagsubok na aming hinaharap o mga haharapin pang mga pagsubok sa buhay, Panginoon, tulungan mo po kami, Panginoon, na ito po ay amin pong malagpasan, Panginoon, sa pamamagitan ng inyong tulong, Panginoon. At tunay nga po, Panginoon, na huwag po namin kalimutan na sa kabila ng mga pagsubok na ito, huwag po namin kalilimutan na lagi kaming magalak, Panginoon. Lagi kaming magalak, lagi kaming masaya sa kabila ng mga pagsubok na dumaraan sa aming buhay. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan, sa iyong pag-ibig, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, binabalik namin sa iyo lahat ng kapurihan, kahulatian, pasasalamat. Sa pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Amen.